ang gaba dili magsaba. Eto na nga, yung ICC judges. Naku, parang tuloy-tuloy yung karma nila. ICC judges na harap sa sanksyon ng Estados Unidos. Naku, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kung hindi apat pa sila na nagkaroon na ng problema ngayon. Dahil sa, siyempre, itong si President Trump ay walang kinakatakutan yan. At paalala, kaibigan niya ni dating Pangulong Duterte, malay mo, ito yung ginawang paraan ni President Trump para sikretong o tahimik na pagtulong kay Duterte. O ito, panoorin po natin ang balitang yan. Yung Trump administration. Nako. Okay, matagal na niyang sinabi ito nung pag-upo pa lang niya Pebrero, unang parte ng 3 months ago, partner. Oo, ng taon ay talagang binantaan na niya na paparusahan ang mga judge ng ICC at kung sino man ang makikipagtulungan dito, no? Okay, ito po. Yung Trump administration ay pinatawan po ng sanction. Yung apat ito na mga hukom ng International Criminal Court na kanila pong inakusahan, quote-unquote, illegitimate and baseless action laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Okay? So, meron pong mamaya babasahin din natin yung official na pahayag mismo ng Secretary of State ng Amerika, mga kapartner. Mamaya ipapabasa din natin sa inyo, ipi-playback natin. Dahil ang sabi dito ni US Secretary of State Marco Rubio, quote-unquote, the ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of United States and their allies. Kasi nga, ang usapin dito, biruin mo, mga ibang mga banyagang bansa, tapos magpapataw sila ng parusa, di ba? Yun nga yung nangyari. Maraming mga tumutol doon sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may mga kasalanan man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi na lang sampahan sa local court? Di ba? Oo. Wala nang kaso si FPRRD. Yes. Bakit hindi na lang kinasuhan? Sabi nga ni FPRRD na mas gugustuhin niya na humarap sa local court sa Pinoy na hukom, Pilipino na hukom, kaysa sa mga banyaga. Kagaya niyan. Oo, yan yung yan yung kasama doon sa apat na pinatawan po ng parusa. Ito, basahin natin ang kanilang mga pangalan. Okay? Dagdag pa dito. Sige, basahin ko lang pangalan nila. Si Solomi Balongi Busa, tama ba? Ng Uganda. Luz del Carmen Ibanez Carranza ng Peru. Aba. Rene Adelaide Sophie Alipini Ganso ng Benin. Which is yun yung judge ni FPRRD, at si Betty Holler ng Slovenia. Okay, ang sabi dito, yung mga US-based property at mga assets ng mga nabanggit na mga judge, automatic hindi nila ma-access. Naka-block agad yan. Okay? Yung mga US-based entities naman ay pinagbabawalan na makipag-transact sa kanila. Halimbawa, merong silang negosyo dyan sa Amerika. Tapos merong mga Amerikano na gustong makipag-transact sa kanila. Pinagbabawalan din po. Bawal din. Labag sa batas yan. Pinagbabawal din sa kanila na may makipag sa kanila. Transaction. Transaction. Ano pa? Ito pa. Kabilang dito yung provision of funds, goods, or services. So, pati yung pagbibili sila doon sa US, pagpupunta sila ng US, Hindi rin sila pwede bumili. Kawawa naman. Oo. Ang sabi naman na basahin na lang natin yung buo, no, na pahayag ni US Secretary of State Ayun. Rubio, mga kapartners. No? Sabi dito, quote and quote, pwede na ba nating maipakita? Para at least mabasa ng ating mga kababayan. Hindi binigay yung link. Okay, sabi ko isama sa playback. Today, I am designating Solomi Balongi Busa of Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru. Okay, ano to yung mga Latin? Okay. Rain. Si Rain Adelaide Sophie. Okay. Alapini Gansu. Alapini. Ito yung judge ni PRRD. And Betty Holler of Slovenia, pursuant to President Trump's Executive Order 14203. Imposing sanctions on the International Criminal Court
these individuals directly engaged in efforts by the International Criminal Court to investigate, arrest, detain, or prosecute nationals of United States or Israel without consent from the United States or Israel. Neither the United States nor Israel is a party to the Rome Statute. Kasi parang hindi nakabilang ito sa Rome Statute. Hindi sila kabilang, partner. Di ba? Na-check So, kung sila man, itong sino man yung mga judge na nag-imbestiga, nagpapa-aresto, nagpakulong, nag-prosecute sa any US citizen, okay? Or Israeli citizen, mga Hudyo, na walang consent mula sa US at Israel, kabilang po sila sa papatawan po ng sanction o parusa. As ICC judges, these 4 individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America or our close ally, Israel. Okay? The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies. Di ba yan yung claim din natin? Ng Pilipinas, allies din tayo ng Amerika. Maliban dyan, yan yung claim natin na wala namang basehan. Wala na tayo sa Rome Statute. Umusad yung inyong pag-iimbestiga nung wala na kami. Correct. Nung panahon na nandyan pa, hindi kayo nag-imbestiga agad. Di ba? Ito pa. This dangerous assertion and abuse of power infringes upon the sovereignty and national security of the United States and our allies, including Israel. Kaya nga, ang tanong dito, ano yung magiging epekto nito sa Pilipinas? Yeah. Kasi, nakipagtulungan tayo eh. Sasabihin nila, hindi, sa Interpol lang naman kami nagkipagtulungan. Pero sa tingin ko, partner, patuloy muna kita, no? Sa tingin ko, ito ay parang indirect move ni Trump na para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Kasi sabi mo nga kanina, parehas yung pinagdaanan natin, parehas yung claim natin na wala silang karapatan. At mismo si Marcos Jr. nagsabi, wala na silang jurisdiction. Correct. Oo. Pero doon sa Interpol lang sila sumunod. Yun ang masama dito, partner. Di ba parang si Interpol nakikipag-ugnayan kay ICC, so para na rin nakikipag-ugnayan tayo sa ICC. Correct. Kasi si Interpol ay na-under ng umbrella ng ICC. Nagpatulong kasi si ICC kay Interpol, maglabas sila ng red notice, ganito, ganyan. Tapos, yung basehan natin, parang ganito, parang tinitechnical ba ng mga nasa likod nitong pagpaparesto kay PRRD, hindi naman kami nakipag-ugnayan sa ICC. Sa Interpol naman kami nakipag-ugnayan. Kasi nga, sabi ni PRRD na, ni BBM, wala naman talagang jurisdiction. Pero, ang sinabi dito, sino man ang nakikipagtulungan dito, kasi nga parang illegitimate, hindi nila kinikilala talaga ang ICC. So kung sino man ang nakikipagtulungan dito na mga taga-US man, paparusahan nila, or yung mga alay nila, meron ding parusa. Alay tayo ng Pilipinas, alay tayo ng di ba? Ng Estados Unidos. So yun ang tinitingnan din natin kung anong magiging epekto nito. Yun. Next. Ito, pakinggan ninyo. The United States will take whatever actions we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel, and any other U.S. ally from illegitimate actions by the ICC. Nako. Ang tanong, legitimate ba yung action nila sa pagdukot kay Pangulong Duterte? That's illegitimate. So, ibig sabihin, paparusahan din sila ng Amerika sa ginawa nila kay PRRD? Tagam. Sasabi ko lang, gaba na yan. Kung pauwiin nila si dating Pangulong Duterte, baka hindi sila nagkakaganyan. Or baka hindi ganun kalala yung pinagdaanan nila ngayon. O ito sabi po ni Valerie, 74, mercy sa mga ICC judges na bayaran. Bayaran ba? Naku, hindi natin alam yan kung totoo yan Ayon po yan kay Blair, 74. Sabi ni Ray Calna, good job President Trump, kasuhan mo na at buwagin na sila. Nakikita po natin ginawa po ng Pangulo dyan sa Amerika kung ano yung proseso na ginagawa nila. Kaya anyari na sa ICC ngayon, sabi ni Virginia, yung Pilipinas lang naman ang nakakaya. Nakikipag-cooperate sa ICC kahit hindi nakasapi dahil lang sa politika. Yun ang paningin ng karamihan Sabi ni MJ, of course, hindi ito ibabalita sa mainstream media. Oo nga, no? Napanood nyo ba? Binalita ba nila? Through may impact sa FPRRD case. Sabi ni Lord Elisa,
Good for them. Ang tawag dyan, karma. Eto na nga, nababalita naman yan sa ibang bansa. Ewan ko lang kung bakit tahimik ang media natin dito tungkol dyan. Hindi naman natin masasabing fake news ang balitang yan. Maliban po dito sa SMNI, talagang inilabas po nila ang balitang yan. Hindi po natin masasabing fake news yan dahil inaibalita po yan sa ibang bansa. Yun nga lang, yung ibang media natin dito, bakit tahimik tungkol dyan? Dahil ba ay pabor sa mga Duterte yung balitang yan? Talaga naman. Balita nyo naman. Baka naman. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.